Ah, mga kapatid, lagay natin ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoong Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami ay lubos na nagpapasalamat at muli mo kaming tinipon sa aming weekly liturgical Bible study. Salamat at binigyan mo kami ng pagkakataon upang mapag-aralan at muling mabusog sa iyong salita na nagbibigay buhay at pag-asa. Salamat po Diyos sa pag-aayos mo ng aming mga schedules sa araw na ito upang mabigyan ng oras ang pagninilay at maliwanagan kami sa iyong mga salita. Ipadala mo, Panginoon, ang iyong Espiritu Santo at buksan mo ang aming puso't isipan nang sa gayoy matanto namin ang mensahe na nais mong iparating sa amin sa mga pagbasa. Halina, Espiritu Santo, punin mo ang mga puso, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang inyong espiritu at sila'y may malilikha at sa gayoy mapapanibago mo ang mukha ng mundo. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Dasalin natin ang Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Oh, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat, Brother Hector. Thank you. Welcome. So, ang ating pong misa sa Sunday, August 11, ito po ay pang-19 na linggo ng pangkaraniwang panahon. Ito po ay tinutukoy dito, yung buhay natin ay karaniwan inahambing sa isang paglalakbay or journey. Sunod niya ng ating buong buhay na maraming paraan, kahawig ng ilan yung ating paglalakbay. Dahil sa mga di ka nais na pangyayari, tulad ng hindi natatanggap ng facilitator nyo yung mga posting, at hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan, ng paulit-ulit na to, hinihiling natin sa Panginoon na samahan tayo kung paano sinamahan niya at pinakain ng kanyang bayang pinili at ang propetang si Elias sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Sa paglalakbay natin sa ating buhay, ipinakikita ng Diyos ang kanyang malasakit sa ating kaligtasan at pagkain sa pamamagitan at presensya ni Jesus. Nakasama natin sa paglalakbay at ang tinapay na buhay. Naway gabayan tayo ni Jesus ng kanyang nagbibigay buhay na salita bilang pagkain buhat sa langit. Naway alalayan at palakasin niya na tayo sa pagdiriwang natin ng Eucharistia. Ang ating pong mabuting balita ay babasahin sana ni Brother Tony. At dahil wala po siya, sandali lang tayo manahimik at alalahanin natin yung mga experience natin sa kanya nung siya pa'y kasama natin sa LBS na ito. Kung ano yung mga kabutihan na nagawa niya, yung mga katanungan na walang katuturan, no? Sana'y mapagnilayan natin ito mga salitang ito. At dahil kung aantayin pa natin, nagsasayang lang tayo ng oras,
nais kong pakiusapan si Brother Jerome kung siya na lang po ang magbabasa ng ating mabuting balita dahil wala po kayong assignment dito, Brother Jerome, kundi ayan na po si Brother Tonying. Napag-usapan na ba natin kung bibigay ko lang muna kay Brother Tonying, Brother Jerome, kung okay lang po. marapat yun. No? Brother Tonying, handa na po ba kayo? Ngayon ko lang po nalaman ng apelido niyo pala ay Opo. Napakagandang tao. No? Tonying Opo. Nakamute po kayo. Cellphone yan. Brother Tonying? Handa na ba kayo? Opo. Okay. Yun pala eh. So, ang ating mabuting balita ay babasahin sa atin ng ating kapatid na si Tonying. John 6:41 to 51. Magandang gabi po. Magandang gabi. Ang pagbasa Mabuting balita. sa mabuting balita ayon kay San Juan, Kabanata 6, mga talata 41 hanggang 51. Papuri sa iyo. Papuri sa iyo, Panginoon. Puri sa iyo po. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama, ina. Paano niya ngayong masasabi, bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natuto ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayunmay, namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Salamat, Brother Tony. Kumusta po ang audio ko? Malinaw po ba? Malakas po. Mabuti naman, no? So,
ang ating pong mabuting balita ay hango po sa Ebanghelyo ni San Juan. Papansin natin, bagamat ay tungkol sa Ebanghelyo ni San Marcos, tayo yung nagpahinga sandali at ito mga nakaraang linggo, ang tatalakayin natin ay nanggaling naman sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang paliwanag ni Jesus tungkol po dun sa Discourse of the Living Bread. No? Kasi dito, bagamat nagparami siya ng pagkain at tinanong ng mga Hudyo nung nakaraang linggo, nais silang bigay kanila ng pagkain, pero may pagdududa pa rin kasi hindi tinanggap ng mga Hudyo si Jesus bilang pagkain bumaba mula sa langit. No? Gayunman, hindi niya binawi yung ganyang pahayag. Patuloy pa rin niya sinasabi ito. Sa katunayan niya, pinag-ulit-ulit pa niya ito at ipinahiwatig sa pag-aalay ng kanyang sarili bilang pagkain nagbibigay buhay ng sanlibutan. So, dadako na po tayo sa mga katanungan. Unahin natin muna si Brother Hector. Yes. Sa talata 41 at 42. Ano ang ginawa ng mga Hudyo? Anong ginawa nila? No, dahil may sinabi si Jesus at sa talata 42, ano ba ang sinabi ni Jesus sa kanila? Ano ba ang sinabi ng Hudyo sa kanilang mga sari-sarili? Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit." Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya sasabi ngayong bumaba siya mula sa langit? Salamat, Brother Hector. Welcome. Ang hindi paniniwala ng mga Hudyo tungkol doon sa pagkain ay hindi masyado yun na emphasis eh. Yung emphasis yung sinabi ni Jesus na siya'y galing sa langit, bumaba mula sa hangit. Kasi alam nyo, wala pang taong nanggagaling sa langit na bumaba sa lupa, si Kibuloy lang, yung kanyang kapatid. Pero anong ibig sabihin nito? Kapag ang isang tao ay galing sa langit at bumaba, nagpapakilala siya bilang isang Diyos. Kaya hindi siya matanggap ng mga Hudyo. So, tuloy tayo kay Brother Butch sa talata 43 hanggang 44. Ano ang sinabi ni Jesus sa kanila dahil nagbubulong-bulungan sila? Ang sinabi ni Jesus, wag na kayong umangal. Wala makakalapit sa akin except kung ilapit sila ng Ama na nagpadala sa akin. At bubuhayin ko sila sa huling araw. Salamat, Brother Butch. Brother Sunny, ang katanungan ay para sa iyo. Bakit hindi mo sinasagot ang mga message ko sa iyo? Sumagot ako, bro. Hindi mo lang nabasa. Doon sa, yung mga... Oo, mayroon akong, bago nag-post si Brother Alex. Yan, pero ang ko lang, yung last lang. Hindi ko sinagot yung last lang. Okay. Kasi nagkakaproblema ako dahil pagka yung sa mga post mo, saka sa mga ibang mga kapatid natin. Anyway, nasa na tayo? Nasa 45. 45, talata 45 at 46 ang itatanong ko sa iyo, Brother Sunny. Ano ang tinutukoy ni Jesus na nasusulat daw sa aklat ng mga propeta? May kahulugan ba ito na nakita niya sa Ama?
nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sama ay natututo ay lalapit sa akin. Ang tanong ko ulit, Brother Sunny, hindi nyo ba pinakinggan ang tanong ko? O gusto nyo ulitin ko ulit? Dahil ang sagot po ninyo ay pang talata 45 lang. Kasama ba? Sige, kasama ko na po. Magkadugtong po yun eh. Magkadugtong. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sama. Okay, so lahat tayo rito sa mundo, wala pa nakakita sa Ama. Tanging si Jesus lang. Kaya nga kung si Jesus na nakakita sa kanyang Ama, nagpapatunay ito na siya'y galing sa langit. Thank you, Brother Sunny. Tayo po'y dadako na kay Brother Alex. Sa talata 47, 48. Ano pa ang dinagdag ng mga kasabi? Ano ba to? Sa kinasabihan ni Jesus. Okay. Talagang sinasabi ko sa inyo, may buhay na magpakailanman ang naniniwala. Ako siyang tinapay ng buhay. Hanggang doon lang po pala, sorry. Okay, thank you, Brother Alex. Brother Jerome, ito po ang... Kumain ng... Ay, di pa pala. Wala pang tanong. Di ba rin? Okay lang. Sa talata 49 at 50, no? Ano ba ang binabanggit ni Jesus na kinain ng mga ninuno nila? At ano ang inahandog ni Jesus? Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamamatay. Salamat, Brother Jerome. Walang anuman. Brother Tunying, sa inyo na po itong huling talata. Ang katanungan po ay ito. Ano ang ipinahayag ni Jesus sa mga tao? Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay aking laman. Salamat, Brother Tunying. So nakumpleto na po natin ang mabuting balita. Kung maaari po sana, either si Brother Alex o si Brother Jerome, sige po, i-post po sa atin ang ating mga key points. Paano ba napaliwanag ni Jesus na bumaba siya sa langit? Ang sabi ko po, Brother Jerome, ay yung key points. Walang bawal magtanong. Bawal magtanong. Ako facilitator. Kaya Tonying, huwag kang tatanong na. Brother Jerome, pwede po. Points. Ano po ulit yung katanungan mo, kapatid? Brother Jerome? Ano po ulit yung katanungan mo para masagot nito ni? Para doon sa mga nagtatanong sa kanya. Kasi nga nagdududa nga sila anak ni Jose. Paano napatunayan ni Jesus na siya ay bumaba sa langit? Kasi dito, paano niya masasabi ngayong bumaba siya mula sa langit, di ba? Tama ka. Nagtanong siya. Kasi walang katibayan si Jesus at this point kasi hindi pa naman siya napaparusahan at nauusig. Dito yung mga panahon na siya pa'y nagtuturo, katatapos pa lang niya ng pagpaparami. Kasi itong mga Hudyo, tulad ng mga Pilipino, maraming gunggong. Matapos na nakita na pinarami yung tinapay, 5 tinapay at 2 isda, hindi pa rin sila naniniwala na tanging Diyos lang ang may kapangyarihan gumawa ng himala. Di ba? Yun yung isang sign
Pero dahil nga si Jesus paulit-ulit din sinasabi, although kaya nga nagiging questionable siya, tinatanong siya because Jesus was known as a person who is just an ordinary one, na anak na isang karpentero, at we can also assume na dahil anak siya ng isang karpentero rin si Jesus. No, ano bang makukuha ng isang karpentero na karamihan doon sa mga nagsasabi nito, malamang kababayan nila si Jesus at kalaro pa nila, no? Kalaro pa nila, naglalaro sila ng siyatong, tumbang preso, at luksong tinik. Pero hindi, sila nagsasabi nito, kaya may pagdududa talaga, Brad Jerome, unless na merong nais magpaliwanag kung ano ang pagpapatunay ni Jesus na siya'y Diyos. Meron pong patunay, pinatunayan po ni Jesus yan. Ayun, Take it away, Brother Tunin. Meron pong patunay sa Jesus na siya yung galing sa langit. Okay. Dito sa talata 40, putok. Putok? Ano? 45. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natuto ay lalapit sa akin. Ibig sabihin, kung sila ay naturuan ng Ama at natuto, lalapit sila kay Jesus na nanggaling sa langit. Ano ba ang sinasabi dito sa sinasabing aklat ng mga propeta? Ito po ay sinasabi sa Isaiah 54, talata 13. Babasahin ko po. I myself, so Isaiah 54 verse 13. Sabi po dito sa Isaiah, I myself will teach your people and give them prosperity and peace. Doon po sa Tagalog, malinaw na sinabi ng Diyos na tuturuan ko kayong mga lipi ni Abraham. Kaya kung sila ay natuto, malalaman nilang si Jesus nga ang nanggaling sa langit. Okay na ba sa sagot, Brother Jerome? Kasi ngayong gospel na 'di ba? Ngayong gospel pinatunayan niya ni Pedro at sinabi nga ni Jesus na, who do you say that I am? Tapos sabi ni Simon Peter, you are the Christ, the Son of the living God. So sabi ni Jesus, blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. Okay. Tama yung sinabi mo, Brother Joe, pero kung titignan mo, sinabihan ni Jesus na huwag munang sasabihin yung kanyang pahayag sa mga tao at sa mga participants ng LBS. Diba? Meron siyang kasabihan doon sa huling verse. Kaya nga itong mga gunggong na tulad ng mga Pilipino, hindi sila nasabihan eh. They were not being announced or anong tawag nito? Informed by St. Peter for that matter na si Jesus ay katibayan na siya'y anak ng Diyos. No, it is just between Jesus and the apostles. Kaya nga may pagdududa eh. Kaya nga si Jesus, sabi nga ni Tunying, ginamit niya ang propeta. Kasi hindi na pwede magpahayag yung propeta, patay na si Elias eh. Saka si Isias, di ba? Hindi na nila pwedeng
Para may Hindi. point of reference May- lang. Meron din kay Jeremiah, bro, may sinabi din. Ano po Yung siya? ano ngayon, yung persuading, bro. 31 to 30, 31 verse 34. So 31 to 30, parang sinabi dito. But this is the covenant I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will place my law within them and write it upon their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. No longer will they have to teach their friends and relatives how to know the Lord. All of them, this the greatest, shall know me, says the Lord, for I will forgive their... Yun yung reading ngayon eh. Tama ba yun, Brother Tunying? Yun yung persuading. Tama daw ba yun, Brother Tunying? Hindi ko po nasundan po yan. Yun po din na nakalagay dito sa footnotes ng ano, para po sa chapter na ito. Okay, Kasi pakiulit nakalagay po. dito, ang footnote niya Okay, is keywords Isaiah na. 54 verse 13 and Jeremiah 31 verse 34 at may isa pa eh. Pero just the same, yun pong lahat ng sinabi nila, yun po yung Na nakasulat na yung batas ng Panginoon Diyos. So kilala nila ang Panginoon Diyos na hindi tinuturo. bali, Because the Lord bottom himself line will teach talaga, them. kung kanino lang Ibubulong. i-reveal ng Father. Ibubulong ni Lord. Kung kailan kanino lang i-reveal. They shall be taught Hindi by sa God. lahat. Another key point. Pakidagdag, buhay na walang hanggang. Hindi, pero po dito sa verse 45 niya po, ang isinagot sa kanila ni Jesus, yung pong talatang hinugot niya sa Isaiah. Sinabi nga ito, inulit niya nga po, di ba? At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. So, kaya ito po yung sagot doon sa ano ang katibayan ni Jesus na siya ay galing sa langit. Ito nga po yung sagot niya. Nakasulat na po yan sa Isaiah na lahat ng matututo sa turo ng Ama ay lalapit sa Kanya. Makikilala nila na ang nanggaling sa langit, walang iba kundi siya. Pero hindi pa rin sila naniwala at that time. Kasi nga, hindi man sila nakinig, di ba, sa Ama. Hindi sila nakinig. Hindi naman sila binulungan ng Diyos siguro. Kasi nga, doon sa verse 44, Kaya they are not able to learn. walang makakalapit sa akin kung hindi siya aakitin ng Amang nagpadala sa akin. So talagang kung kanino lang i-reveal talaga eh. Eksakto. Pero hindi pa rin ni-reveal. Kaya tama Sir Jerome. Hanggang hindi muling nabuhay si Jesus, hindi niya napatunayan na siya ay Diyos. Di ba? Kaya pwede siya maging bulaang propeta. So, keywords dito dapat pakinig tayo sa Ama, bulong ng Ama. Bulong ng Ama. Kung yun yung mismo mga apostol, hindi naniwala eh. At matuto. Mismo mga apostol, hindi nga naniwala eh. Hindi naman agad. Mahirap kahit na ikaw panahon na yon, andun ka sa Oo, na yun. oo nga. Mahirapan ka. Mahirap talaga. Mahirap kasi hindi pa revealed lahat ng truths. Kumbaga tayo mas Naka-veil best pa. tayo kasi sa atin binabasa na lang natin yung mga nangyari revealed truths na ito eh. Tama. Diba? Anything po? Ano pang nais yung ilagay sa key points natin? Muling bubuhayin sa huling araw. Buhay na walang hanggan. Meron pa dyan, huwag kayong magchismisan. Bakit? Brother Hector, tama bang lagay ko ang tumanggap sa kanya ay muling bubuhayin sa huling araw? Oo, pwede rin. Pwede. Kay Jesus, no? Kasi di ba? Yeah. Buhay Bulong-bulungan. Yung bulong-bulungan sa English translation, they are murmuring. They are Marites. Parang They are also murmuring yung mga Israelita nung nasa ilang sila. Sa ilang, yeah. So when they murmur, it means they are complaining. Nagreklamo sila. Kasi sinasabi lang nila na walang karapatan tong taong ito para sabihin na
siya ay bumaba mula sa langit. So parang in-equate din yun, parang they are doubting. Tama? Tama, pagdududa din. Ang mabigat na talata dito, yung huling-huli. Diba? At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Sinabi niya na, hindi lang tinapay ang usapan dito, kundi yung laman niya. Equivalent lang yung bread, flesh. Na sa panahon natin ngayon, ang tawag doon ay yung Eucharistia. Eucharist. Accidental. Meron pa po ba? Kung wala na, Okay na yata. tayo po'y dadako na sa unang pagbasa na sandali. Muli po tayong manahimik katulad ng ginawa natin dahil naatasan Brother Christian na magbasa po. Manahimik na naman. Subalit lahat po sila ay tulad ko rin na hindi nabasa yung announcement na may assignment pala sila. Kaya sino ba ang walang assignment dito? Ako na lang pa. Okay, si Brother Jerome ang kanilang nilambingan kanina at biglang sumulpot si Brother Tunying na mula sa langit. Kaya Brother Jerome, pakibasa pong unang pagbasa. Salamat po. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito. Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit, dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya ay sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga ulit. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siya 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat, Brother Jerome. Ito yung siguro yung sinasabing paglalakbay kanina. No? Kasi ito sa paglalakbay ni Elias sa disyerto, pinalakas siya sa pamamagitan ng tinapay at inumin na galing sa Diyos mismo. Ang mapaghimalang pagkain nito at inumin ay pagbabadya sa Eucharistia na siya rin nating pagkain inumin na buhat sa langit. So balik na tayo kay Brother Hector sa talata 4. Sino ang tinutukoy dito na naglalakbay at ano ang sinabi niya kay Yahweh? Brother Hector. At mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako.
Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Salamat, Brother Rector. Pero bakit kaya takot na takot si Elias? Ano po ba nangyari sa kanya? Bakit gusto na niyang mamatay? Ito yung hinahanap siya ni Queen na Jezebel. reyna na si Jezebel. Ni Jezebel. Dahil Ahab. pinapatay niya ang 450 na propeta ni Baal. Bali, yes, Jerome, Pinapatay ba or balak siyang patayin ng Serena, Ng Serena. Jezebel. Ito daw kasi naganap after ano yun, Brother Butch? Napatay niya yung mga 450 Pinapatay na... niya yung propeta ng Baal. Baal prophet, 450. Alam mo, meron siyang yung siya contest ng offer. contest. Oo, yung Oh, content. yun yung contest. Namatay Yung ba doon? contest. Oo. Oo, namatay yung mga propeta doon. Pinapatay Mga ni propeta. Elias din. Okay. Kaya nagalit sa kanya si Jezebel. Si Haring. Ano po yung puno ng Pitanya? Ano yun? Puno ng walis. Retanya? Ano yung retana? Retama. Retama? Ano yung punong retama? Punong walis daw yun eh. Broom tree. Ito Broom. punong walis. Isang reta. Broom tree. Oo, tama. Broom tree. Ito yung ginagawa na pangwalis. Opo. Tambo. Correct. Oo, walis tambo. Hindi walis king-king. Hindi. Ting-ting nyug po yun. Tanyog. Tama si Brother Alex, no? So, salamat, Brother Hector, Brother Butch, sa talata 5, no? Ano ang ginawa ni Elias matapos manalangin? Siya ay humiga at natulog sa ilalim ng puno. Tapos biglang may anghel na humawak sa kanya at sinabi, gumising ka at kumain. Salamat, Brother Butch. So may dumating na anghel. Sa talata 6, Brother Sunny, nung nagising si Elias, bigla siyang nalingon. Ano ang nakita niya? At anong ginawa niya matapos siya makita ito? Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulanan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisiglan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Salamat, Brother Sunny. Brother Alex, sa talata 7. Opo. Anghel ni Yahweh. Dumating sa ikalawang pagkakataon, ang anghel ni Yahweh, hindi po siya at sinabi sa kanya, bumangot ka't kumain sapagkat napakahaba pa ng lalakbayin mo. Salamat, Brother Alex. Brother Jerome, Salamat din sa po. talata 8, na impatso ba si Elias? Paulit-ulit na pinakakain ng anghel? Anong ginawa ni Elias patapos sabihan sa kanya ng anghel ulit ito? Kumain nga siyang muli at uminom. At ang pagkain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Horeb yung kanina binasa ko. Oo, Horeb? tama. Pareho lang ba yun? Horeb at Sinai. Oo, pareho lang. Parang pareho. Ay, Horeb. Imagine, 2 beses siya kumain nung panahon na yun. Nakapaglakbay siya ng 40 araw at 40 gabi, no? Sa bundok ng Horeb. Grabe, para siyang kamelyo. Thank you, Brother Jerome. So, ano po ang mga key points natin dito? Nabanggit dito ulit yung tinapay, di ba? Opo. Pinapay. Tinapay na nagbigay buhay kay Elias. Yung po bang tinapay na yon nung kinain ni Elias,
ay nakapaglakad siya ng 40 araw at 40 gabi nang walang kainan. Yun ang sinasabi, pero tingin ko, binaon niya yung natira. Maaari kasi dito nakalagay isang bangang ano yung tubig eh. Hindi naman siguro mauubos yun in one sitting. Oo, baon niya siguro nga, ano? Oo. At saka, ngayon ko lang napagtanto, malakas ang ulan. Malay natin yun talaga nagpabigay ng lakas sa kanya for 40 days eh. Oo. Pwede rin. Pwede naman rin talaga. Kaya pala, di ba sabi nga kapag kumain ka ng tinapay na galing sa langit, kasi yung tinapay na kinain niya galing sa langit po yun, di ba? Dala ng anghel. Kapag kumain ka ng tinapay na galing sa langit, ay hindi ka na mamamatay. Kaya pala si Elias ay hindi namatay. Gusto niya nga mamatay, di ba? Yun yung Gusto dasal niyang niya. mamatay pero hindi nga namatay si Elias, di ba? Lumakay na lang sa karwahe, umakyat sa langit. Pinagdasal niya pang mamatay na mabuti pa. Dahil yung kinain niyang tinapay galing sa langit, hindi ka mamamatay. Parehas din nung si Jesus galing sa langit, pag ang laman niya kinain mo, hindi ka mamamatay. Alam niyo yung karugtong na verse, yung verse 8, yun yung explanation doon sa ano, doon sa 40 days. Bumangon siya, kumain at uminom at bunga na nakuha niyang lakas sa pagkain iyon, 40 araw at 40 gabi siyang naglakad pa Horeb sa bundok ng Diyos. Yun nga yung nagbigay sa kanya ng lakas. Meron pa pong keyword. Bibisita si Brother Jun. Kumain at uminom. Kumain at uminom. Pero Brother John, di ba ang 40 days is symbolic sa Bible? Oo. Yun rin yung ilang beses ano, diba? Sa desert. Fasting si Jesus. Tsaka yun din yung 40 days din na, actually 40 years pala. 40 years na nag-wander ang mga ano. Yung magic word yan, yung 40. 40. Nakikita niyo po yung tinatype? Malinaw naman, Brad. Malinaw naman. Meron pa po. Ano ang significant, ibig sabihin ng 40? Testing, time of testing. Actually, yung 40, actually numero yan na sumusunod sa 39. Yun, malinaw. Nagbibilang ka, di ba? Pagkatapos ng 39, 40. Sinusundan ng 41. Yan, tama rin si Brother Sunny. Bakit siya special? Yung siguro gusto itanong ni ano. Ganun ba? Yung ba yung katanungan? Di ba? Ano, Brother It is a time of ano yan, di ba? Kasi sa Lent natin, yun yung parang testing, purification, and preparation for the new beginning. Calendar, laging may 40, di ba? From kahit yung Islam, di ba? Meron din silang 40 days eh. Yung puasa nila. Yung kanilang Ramadan. Tanong natin sa Muslim. Ramadan 40 days. Pa rin ba kayong mga Muslim? Ang Jewish meron, of course. Meron. Kasi nga lahat ng Abrahamic religion. Purification din, repentance and spiritual. Yes. Transformation sa atin. Meron pa po ba? Para sa second reading tayo? Anong tatanggapin? Wala na ano? Wala na. Ang ating pangalawang pagbasa ay sasabihin at babasahin sa atin ng ating kapatid na si Brother Butch. Ang pangawalang pagbasa ay hinahango sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Kabanata 4, talata 30 hanggang kabanata 5, talata 2. So, 30.
Sandali ha. Taga-Epeso, huwag ninyong bigyan ng sama ng loob ang Holy Spirit. Siya ang tatak ng Diyos sa inyo at ang patunay na maliligtas kayo sa araw na itinakda ng Diyos. Alisin ninyo ang lahat ng hinanakit, galit, pag-aaway, mga sigawan, paninira at huwag niyong saktan ang damdamin ng kapwa ninyo. Instead, maging mabait kayo, maawain at patawarin ninyo ang isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Since mga minamahal na anak kayo ng Diyos, gayahin niyo siya. Gawin ninyo ang lahat dahil sa pagmamahal gaya ni Christ. Minahal niya tayo at inoffer niya ang buhay niya para sa atin para maging mabangong offering at sacrifice sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Brother Butch. So yung nabanggit natin kaninang tinapay ng buhay na sa ating panahon ngayon, yung tinatawag nating Eucharistia. Sabi nga, hindi basta-basta natin tinatanggap ang Eucharistia. Di ba, naniniwala naman kayo at lagi yung binabanggit to, you must be in a state of grace. Kaya yung aking girlfriend dati na si Grace, lagi kong kasama yan, nagsisimba kami, hindi asawa ko. Katabi ko siya at hawak-hawak ko yung kamay niya. Yung ba proper disposition? Dapat akong tumanggap ng komunyon kasi kasama ko si Gracia. Proper disposition na. Ako kasama ko si Mercy. Mercy, tama. Pwede niya yung pagkahabag. No? Pagkahabag, kailangan din yan. No? So, sinasabi lang ni San Pablo sa pangangaral niya sa mga talatang ito, lalo na sa mga taga-Epeso, ito ay kanyang mensahe sa mga Epeso. No? Binigyan kasi niya ng diin yung mga mahalagang kailangan para karapat-dapat na matanggap natin ang komunyon, yung pagtanggap natin sa komunyon. So, Brother Tonying, sa talata 30, ano ba ang advice ni San Pablo tungkol sa Espiritu Santo at ano yung dahilan? Huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating sa takdang araw. So yun yung passport natin, yung Espiritu para makapasok sa kaharian ng Diyos. Thank you. So mahirap na palang masaktan natin ang damdamin Espiritu, no? Santo. Opo. We will be accountable sa pagdating ng takdang araw, yung judgment. Kaya nga, pero sa talata 31, balik tayo kay Brother Hector. Dahil dito, ano pa ang mga additional na mga advice ni San Pablo sa mga taga-Epeso? Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Salamat, Brother Hector. Bawal talaga mental, bawal manglait. Oo, bawal manlait. No? Pwede biruin, no, katulad ng ginagawa ko, pero walang panlalait dapat. Wala dapat pa. Pwede mong biruin siya. Kasi wala naman nakalagay dito na alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit at pagbibiro. Walang sinasabing ganyan. No? Huwag lang kayo mambubulyaw. Kaya nga, pag magsasalita ka, halimbawa, bibigay ka ng sa kapatid mo, Brad, hayop ka, sana kunin ka na ni Lord. Pero maamo yung, hindi mo siya sinisigawan. Malumanay. Yun, no? Kasi itong binabanggit ni St. Paul, part of the 7 deadly sins to. Diba? Anger. Wrath, no? Yung wrath.
Right. Kasama yan sa 7 deadly sins. And ito, bagamat mortal sin sa ating mga Katoliko, it is also a sin against the Holy Spirit. Thank you. Pero may mga joke din na nakakasama ng loob din. Oo, tama rin. Pagka nasaktan mo yun, di ba, yung sinasabi ko na hindi ko nakakailangan yung binigay kong panayam sa inyo, yung taming the tongue. Di ba? Hindi ko na kailangan yun kasi lahat naman ng mga binabanggit ko talaga nakakasira ng loob ng mga kapatid ko. Natutuwa ko yun na nasaktan ko ang kanilang kalooban. No? Kaya tama si Brother Jerome. No? Hindi lahat ng mga pagbibiro ay Pasok sa banga. sakit. No? Hindi na. Ingat-ingatan natin yung pinagsasabi ninyo. Ako, alam ko yung mga pinagsasabi ko ay puro kalokohan, kaya naniniwala naman ako na talaga nakakasakit to. Pagkabalat sibuya siguro. Hindi natin kontrolado yun, kaya nga sabi ni Brad Jerome, ingat tayo. Yes. Kasi may mga kapatid tayo na medyo balat sibuyas nga, na nakakasakit ng damdamin. Hindi pa natin alam, no? Nasasaktan na natin. Oo. Kaya nga ako, pag biniro ko siya na nasaktan, ay, pikon pala si Brad. So, nalaman ko. Pero hindi ko naman nalaman na mga balat sibuyas siya, kapatid, kung hindi ko siya lulukuhin. Di ba? So may wisdom din, Brad. Manlait ka ng kapwa mo. So, kasi hindi mo malalaman na may ugali siyang balat sibuyas. Hanggat hindi mo tinetesting, gano'n? Yes. Oo. Pero ang pinakamasakit dyan, yung nagsabi ka ng totoo, nagalit sa'yo. Truth hurts. No, pero hindi mo na kontrolado yung Brad Tunying dahil siya na nagkasala kung nagalit siya dahil anger is a sin. Di ba? Kasi di ba dapat tayo magsasalita ng katotohanan na galing dito sa ating pananampalataya. Correct. So dapat sinasabi mo yung katotohanan kahit na masakit sa ibang tao. Oo. Meron ako napagsabihan niya lang, sabi mabuti pa alis na ako sa grupo niyo eh. Ganon. Tama yan. Hayaan mo, susundin ko yung pilot niya. Paalala niyo sa akin mga kapatid, pag nakita ko ulit si Charles, no? Si Christian, pagsasabihin ko yon na bakit ka absent sa LBS namin. May assignment ka, hayop ka. Kailangan sabihan yan. I'm sure nasa trabaho pa siya, hindi pa rin nakakauwi. Si Christian ay hindi na muling bumalik sa ating LBS. Ibig sabihin talagang balat sibuyas siya. Yan yung sinasabi ni Tunying na magsalita ka ng totoo. Di ba totoo naman na wala si Christian ngayon. Pero dapat unawaan din natin, baka hindi rin niya natanggap yung announcement niya eh. Lahat ba kayo rito ngayon? Natanggap na ba sa niya announcement ni Sunny? Ako, natanggap niya. Natanggap ko. Pero yung sinasabi ni Brother Saints kanina na sumagot siya before yung sagot ko, wala ko natanggap. Oo nga. So, dito, malinaw na malinaw. Sabi nga ni Brother Tony, magsabi na ng totoo. So, sa sinabi mo, Lex, ang ating kapatid na si Sunny ay isang sinungaling na tao. Ay, hindi naman sa ganun. Baka gaya mo nangyari sa akin. Wala rin ako natanggap. Ko talaga. So, sinasabi ng ating kapatid na si Sunny, nagpadala siya? Yun na nga, kaya lang siguro hindi nga pumasok. Ano tawag doon? Nagpadala siya pero hindi naman talaga natanggap. Sinungaling, di ba? Grabe ka talaga. Hindi lang, pagkapananaw ko, no? Anyway. Pumasok. Maybe did not... 32 na, 32. Baka depende sa internet. Hindi, brother. Hindi na internet, hindi siya agad pumapasok. Hindi, maano na talaga itong ating ano. Tsaka yung sinasabi mo, encrypted. Mga kapatid, maiba lang ako sandali. Meron bang nangyayari sa messenger nyo na hiningan pa kayo ng password ulit? Oo. Na encrypted, no? Hindi. Ulit-ulit na sa akin, nakakabwisit na eh. Hindi lang siya makakapadala, pero ang ginagawa ko, mahanap ako ibang paraan. Kagaya nung hindi ako makamessage kila Brother Tunying, kila Brother Sings. Yes. Pumunta ako dito sa ano natin, sa group chat natin.
Di ba, titignan mo yung members. Nung kinlik ko yun doon, send message, doon nakasend ako. Ayun. Diba? Meron talagang paraan. May paraan lang Glitch, diba? So, Ang daming glitch. Tapos, minsan, nag-post si Brother Jerome, kunwari, nauulit-ulit yung pinost niya. Dalawang beses. Ganun? Beses. Tapos, Kuya Alex dalawa. si Brother Jerome, yung isang post si Brother Jerome, hindi mo siya pwede ma-delete. pagka ano po, hindi mo madidelete siya kung hindi ikaw ang ano. Pero pwede rin sa iyo lang. I-delete ko yung, suppose, dalawa nga, halimbawa lang natin, no? Dalawa yung parehong identical na pinost si Jerome. Okay. Yung isang post siya, nadidelete ko. Pero yung isa niyang post na parehong-pareho, walang nakalagay na option na i-delete mo. Yung view profile, archive lang, yung gano'n. Gusto nyo kayang itry na magawa tayo ng GC rin sa Viber? Sige, simulan natin ngayon. Viber. Closing prayer na natin to. Para makapag-closing tayo. Verse 32 pa. May verse pa eh. Hindi, gusto nang mag-practice si Alex eh. Anyway. Suggestion. Sani na tayo, di ba? Dahil si Broadboot yung huli, di ba? Tama ba? Tama. So, Brother Sani, ang katanungan sa talata 32, matapos sabihan ni San Pablo na iwasan nyo yung mga panlalait o yung mga pagkagalit. Sa halip, anong payo ni San Pablo sa mga taga-Epeso? Nakamute po kayo, Brother Sani. Brother Sani. Saints. Nakamute po kayo. Jimmy Brother Saints. Baka may gumagalaw. Brother Saints. Nakamute po kayo. Merong kindly unmute. Sign language ba? Baka hindi tayo narinig. Hindi tayo narinig ni Brother Sani. Kaya kung meron kayong nais na pagsabihan si Brother Sani na kanyang pagkakamali, sabihan nyo na ngayon habang hindi na tayo narinig. Naka-record to. Doon lang niya marinig. Sorry. Napindot lang po, hindi ko na ano. Ano, sinasadya nyo? Okay lang, naintindihan lang naman namin. Ang sabi po ni San Pablo, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Thank you, Brother Sani. Lumabas dito yung mercy, di ba? Compassion. Forgiveness. Ito kasi yung taliwas doon sa kabilang sinasabi naman na huwag niyong tutularan. Okay? So, thank you, Brother San. Brother Alex, ito naman sa inyo, no? Opo. Ano pa yung mga ibang pinayo ni San Pablo doon sa Kabanata 5, talata 1 hanggang 2? Okay. So, bilang mga minamahal na anak, tularan ninyo ang Diyos at mamuhay sa pag-ibig gaya ng pagmamahal sa inyo ni Kristo. Alang-alang sa atin, iniaalay niya ang kanyang sarili bilang handog at mahalimuyak na hain sa Diyos. Salamat, Brother Alex. So, ang kanyang advice be imitators of Christ. No? Imitate Christ, gayahin niya siya. Kaya pwede ko kayong tawagin mga kapatid ko na puro kayo Satanas. Kasi tawag ni Jesus kay, kay Pedro, di ba? Lumayo ka, Satanas. So, kung gagayahin ko si Kristo, pwede ko sabihin sa inyo yan. Di ba? If warranted, kasi kung hindi naman taliwas naman yung sa sa will ni God. Matapos tong naririnig ko sa mga bulong-bulungan ninyo, sabi nga ni Jesus din, na Brad John, masyado ka ng masama. Sana madapa ka, hayop ka. So narinig ko yun kaya hindi nang gagaling sa inyo yan, kundi galing kay Satanas. Yun. At tumabi kayo. Balik na tayo sa ating key points na tayo, di ba? Key points. Okay, share screen. Nasaan na ba yung share? Wala naman. Yung 40 days na kanina. Jerome, may 40 days ba rito, brother? Ito na nga yun yung 31 at 32.
Yung alisin mo ito at ito ang gawin mo. Ano bang nangyayari doon sa Lent natin, 40 days? Di ba kini-cleanse tayo? Ito yung bawal sa ito gawin mo. O ito yung dapat mong gawin. Okay. Parang repentance and pagbabago, transformation. Transformation. Paano pong sasabihin sa Tagalog yun? Pagbabago. Pagbabagong loob. Pagbabagong loob. Pagbabagong loob. Transformation. Metanoia. Metanoia. Ano pa po? Yung pagiging Brad, mapagpatawad, maawain, mapagpatawad. Ayan, kasama yan sa pagbabagong loob. Tsaka mabait. Be imitators of God. Gayahin si Kristo. Yaman kayo mga anak. Tularan si Kristo. Meron po bang kaugnayan nito sa gospel, sa tinapay? Sa tinapay? Oo naman. Bakit, brother? Kapag kinain mo yung tinapay sa Eucharist, magiging Kristo. You are an imitator of Christ. Pwede. Wala naman ditong kainan eh. At dito din yung mamuhay sa pag-ibig, gaya ng pagmamahal sa inyo ni Kristo. Diba? Mamuhay ng pag-ibig. Kinain ni Elias. Tinapay. Hindi, dito nga sa Epeso, walang kainan dito. We are connecting na. Kaya yung imitator of God, ito yung naging resulta ng pagkain mo ng Eucharist, nai-imitate mo si Christ. So, doon sa talata 32, sabi nga, di ba, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Para makamit ninyo at makain ang tinapay na walang nagbibigay buhay na binanggit sa Ebanghelyo. Ayan. Yun. So, lalagay na natin yan dito. Keywords. Maging tularan si Kristo. Imitators of Christ. Kristo upang matanggap natin ang tinapay na nagbibigay buhay. Buhay na walang hanggan. Hibla na po ito. Hibla. Oy, lalagay na sa hibla? Pwede. Pwede na yan. Ang Jesus ang tinapay ng buhay. Buhay pinasmasan. Niya Inati itinalay. Buhay na. Tama ba? Yan. Sa atin. Tinubos. Baka meron pa po. Ang pagsasalo, walang hanggan. Di ba? Yung dyan, yung choir. Meron pa po ba tayong the praise words or hibla na talaga? Meron po bang Parang upang matanggap natin. Actually, dapat tanggapin muna natin yung tinapay para maging katulad tayo ni Kristo. Tanggapin natin, Kaso, di ba may condition bago matanggap tayo ng komunyon? Dapat nasa sabi yung state of grace. Diba? So, if we are living in a state of mortal sin, we are unworthy to receive. Ang problema kasi pagka meron kang kasalanang mortal at tumanggap ka ng Eucharistia, may additional penalty ka doon eh. Magkakasala ka ulit, di ba? Yung sacrilege ba ang tawag doon, no? At saka ito po yung yung equivalent sa parang blasphemy na or Correct. Parang sa yung
Ito Holy po yung Spirit. salmong tugunan. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. So, Yan yung salmo. mukhang hawig. Tapos ito, pagkain dulot ay buhay. Si Jesus na po ang mahal. Buhay natin, siya'y kailanman. So, mukhang merong hawig na dito sa Psalm. Alam mo dun sa Salmo Responsorio, Apo, nabanggit din dito yung guardian angel nakakalimutan natin sabihin. Yung guardian nagsabi angel. si Elias, guardian angel niya yun eh. Guardian angel. Sabi dito, anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Diba? So meron tayo talagang guardian angel. Ayun nga, anghel yung bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng po. Ano yan? Ang galing Parang ng nasa kanta yung responsorial psalm, yung Say, I will bless the Lord at all times. how good our God can be. Ayan. Taste and See, how how good our God can Pero be. hindi, may iba rin. Let us exalt His name forever. I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my... Ay, ito yun Taste and see the goodness of the Lord. Yung So baka meron pa po kayong the angel of the Lord encamps. Ayun yung angel encamps. around those who fear Him and delivers. Ito kasi general to, pagka tinularo natin si Kristo, tama-tama, tatanggapin natin yung kanyang tinapay na nagbibigay buhay. No? Lagay na natin yan. Unless may dadagdag pa. Baka meron sila, sila Brother Tunying, Brother Sings, Brother Hector. Ulat na po. Wala na. Ang sa aking hibla, halos kapareho niyan. Sige po, ano po yun? Ang kumakain ng tinapay na mula sa amang nasa langit ay mabubuhay ng walang hanggan. Ayun. Si Kristo yun yung galing Ama. Nagbibigay ng tinapay dito naman ang ama niya. Di ba? Sabi nga ni Jesus, Mabubuhay. bigay ng mana sa inyo, hindi si Moises, kundi yung daddy ko. Ako kumain ng tinapay na mula sa ama, amang nasa langit. Kaya alam mo, yung dito, yung amang mula sa amang Nasa nasa langit. langit, si Kristo Yan. yun Si Yahweh yun. ano yan, Diyos Ama yan, Brad. Hindi, ibig sabihin nagmula. Yung nagmula sa amang nasa langit. Oo. Yung nagmula sa amang nasa langit. Si Christ yun Nagmula. Yan, sinasabi yata dito ni Tonying na yung ama mismo nagbibigay ng tinapay. Pero yung word na mula andyan. Mula. Pero rin. Siya rin naman nag-send kay Christ. So, siya rin nagpadala doon sa tinapay. Pareho lang naman sila kasi Trinity. Para naman din sila. Isa naman sila. They're one. One and the same God. Napakahalaga talaga ng Eucharistia, no? Kaya yung mga ibang tao na tinatamad, gumagamit na lang ng internet. Oo. Yun ang importanteng elemento ng misa na hindi nila natatanggap. Yes. Yun at saka Pero pipili na tayo. Tandaan niyo yung John chapter 6, lahat yan about the Eucharist yan, bro. For the whole month of August, about the Eucharist. Bread of life. Bread of life yan, parable of the discourse of the bread. Kaya nga daw sabi, basahin nating mabuti yung chapter 6. Ng buhay. Pero ang tanong ko po, ano po ba ang pinanghahawakan ng mga protestante na ayon din siguro sa Biblia, bakit ayaw nilang maniwala doon sa komunyon natin ng mga Wala Katoliko? silang pinanghahawakan. Wala po. Ang lang kasi nila is spiritual daw ang food. Si yung word ni Christ. Meron silang similar bread na ceremonies. Pero symbolic lang. Symbol. Oh, Not yung the real bread. present, real not present. the true blood
body blood, soul, and divinity. It's not the body blood. Substantiation, hindi sila naniniwala yan eh. Hindi sila Ano ba ibig sabihin ng symbol? Bakit nga po hindi sila naniniwala? Ay na maliwanag na protestante po sila naman tawag dito sa kanila eh. Maliwanag naman dito sa chapter 6. They are still Na- protesting. Parang cannibalism sa yata yun. Ang explanation nila eh. Kasi, Bawal kumain ng laman. oo. Nakagaya sila ng mga Hudyo noon, di ba? Sarili Hudyo silang noon, interpretasyon. Hindi din naniwala. Iniwanan nila Sila yung diba? mga Yung mga nagmo-murmur, susunod sila na yung talata po, basahin nyo. Tinanong niya, kayo ba iiwanan nyo din ako? hindi po naibulong sa kanila ng Diyos Ama. Kasi nga bulong eh, hindi nila narinig masyado. Binulong. Kasi nga, kumbaga sa atin, sa LBS natin, nakamute. Ang si brother eh, di ba? Hindi niya naintindihan na siya na pala pinag-uusapan natin kasi nga nakamute na. Pwede na nagbibingi-bingian sila. Yan. Anong ibig sabihin si brother Sani, brother Rector, Unyango? Yung mga protestante Hindi naman ganun yung kapatid natin, Brad. Huwag mo Hindi, naman. mga protestante. Pili na tayo. Brad. Ano na po? Pili na? Ano, no? Ano na po? Oo, number 1 ako. Ako din. Ako rin, number 1 din. Okay Si na po. Dr. Jing, number 2 ha. Perto ako Ano ka number Sani? Number Sani? Number 2. Number 3. Okay na. And Yun. Brother Sani, Best friend. okay, so post na para maaga tayo makauwi. Alas 9:14 na. Ano ngayon ang reflection question natin? Naniniwala ba kayo na ang Komunyon. sa komunyon na yun ay katawan at dugo ni Kristo? Ayun. Oo o hindi. Hindi. Ika'y protestante. Pero, tama po ba? Tama yung tanong ni Brad Butch. Pero hugot. Alam mo, kahit sabihin mong napaka-redundant na may tanong yan. Alam mo ba, ang survey, maraming mga Maraming Katoliko Katoliko na naniniwala tama. na transubstantiation. Maraming hindi naniniwala. Sacrament yan eh. Sacrament. It's not even a dogma. It's a sacrament. Amen. Di ba? Kanya nga meron nga yung Eucharistic Revival sa US eh. Opo. Oo. Kaya nga ginawa doon yung Eucharistic Congress dahil nga Kasi marami na nga hindi naniniwala. Pero yung lang, katulad lang doon sa mga drag queen doon sa sa Paris, di ba? Olympics. Di ba? Karumal-dumal, sabi ng mga Kristiyano. Pero Blasphemy. yung gumawa noon, they have given their point. Nakalusot kasi may reaction eh. Yan ang problema sa media ngayon. Mapasama, mapamabuti, pagka natanggap na ng tao, nagkaroon na reaction, ibig sabihin na-absorb nila yung balita. The message was sent. Kahit na humingi sila ng dispensa, di ba? But for the wrong reasons, maybe. Oo. So leave the word challenge, ang hamon. Sabi ni Jerome dito, paano natin mapapalalim ang balong malalim na? Ang balong malalim. How do you make this? Yung bang last natin na hamon na araw-arawin, nagawa nyo ba? Hindi. Ako hindi. Salita lang yun. Salita, sino pa maniniwala doon? Kahit na spiritual communion. Diba? Ano nga ulit yung ating kapatid? Yung dati natin hamon na Araw-araw tanggapin Araw-araw si tanggapin si Kristo. Araw-araw na siyang tinatawag ng buhay upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. alam mo, maganda rin yung hindi porke malapit lang sa simbahan, pero pagka-retired ka na, anong gagawin mo? Yun. Diba? Anong gagawin mo? Kung hindi,
imagine receiving the Eucharist every day. No? Lagi kang nakikita ng Diyos na nandun sa kanyang tahanan at bubulong yung guardian angel mo. Ano boss? Hindi na natin. Diba? Kasi tulog na yung spirito ni Elias parang gusto niyang mamatay. Ginising siya ng anghel. Ito kainin mo Eucharist. Gusto niyang mamatay. Na lang sa gutom, di ba? Kasi nga yun ang kumbaga God's provision and God's intervention, di ba? Kasi meron pang gusto ang Diyos na paggawa sa kanila. Hindi pa tapos yung mission niya. Opo. Di ba? Kaya minsan dapat maging rin tayo, vigilant na baka hindi na tayo kailangan ng Diyos kasi pag hindi na tayo kailangan ng Diyos, pwede na niya tayong kunin Diba? If we do not make ourselves useful, we just live a routine life. No? Basta mabuhay lang, okay na. Diba? Nalalakad ba sa inyo yung Sacred Heart, Kuya John? Parang malapit lang yung Sacred Heart dyan, no? Malapit lang sa kanila. Yes, may procession kami. Tapos lang namin yung 6 months course sa Bible timeline namin. Pagka-perfect attendance ka, bibigyan ka nila nito. Meron kang crucifix. Holding cross. Hindi holding cross yung mahahawakan mo. You can keep it in your pocket. Para siyang rosary, pero meron pa siyang pouch. Tapos may kalakip na 5,000. Wow! Sama kami doon. May suhol pa. May suhol. Hindi na ako ato ng LBS, magba-Bible timeline na lang ako facilitator. Tama ba na po ba itong word challenge natin, yung hamon? Dapat ulit yan kasi hindi natin nagawa yung pinagagawa sa atin last week Oo nga. No? So, tanggapin natin si Kristo sa Eucharistia ng may tamang disposition. As much as you can. Kahit hindi na araw-araw. Pero yun yung di ba? Verse 34 ba yun ng last Sunday? Yan na lang para ayos ba yan sa inyo? Sa tuwi-tuwi na. Ano nga ba yung verse? As much as you can. Di ba parang redundancy yan? Alin po? Si Kristo sa Eucharistia. Di ba siya mismo? Hindi ka nabanggit yung brother San. Di ba may mga Katoliko natin sa atin. Yung iba na kasama ka natin mga participant ngayon sa LBS na hindi ka naniniwala sa Eucharistia. Po, kasi merong tinatawag na physical tsaka yung spiritual communion. Oh my goodness. Basbasan mo na kami, Brother Saints. Yan na, Brother Saints. Sa ating closing prayer. Okay, closing prayer na tayo. Mga brothers, muli ko kayong inanyayahan na tumahimik sumandali. At damhin natin ang presensya ng mapagmahal natin Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Father God, salamat po ng marami dahil pinagkalooban niyo kami ngayong gabi ng panahon o pagpagnilayan ng mga salita sa pamagitan po. Ang kalusugan at ang pagtupay ng banal na Espiritu, pinagkalooban kami ng kapayapaan ng kaisipan, at mapagtagumpayan namin muling pagnilayan ng iyong mga salita. Ganon din po, Ama, sa aming pansamantalang pag-iwalay, patuloy po namin dinadalangin ang inyong protection sa lahat ng aming pagkilos, saan man kami pupunta, anuman po ang aming ginagawa. Dalangin po din namin, Ama, naway magkaroon kami ng mapayapang pagtulog ngayong gabi, para kinabukasan sa aming pag-ising, muli namin masilayan ang mga kagandahan ng iyong mga nilikha. Maging instrumento nawa kami, Panginoon, kabutihan po sa aming kapatid.
At ito, dalangin namin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, na bubuhay at naghari kasama mo kaysa ng banal na Espiritu, isang Diyos, ngayon at magpakawalang hanggan. Amen. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it Since was, it Was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Amen.